Sigurado pong narinig mo na ang tungkol sa sinasabi nilang Global Consensus Value or GCV ni Picoin na umaabot daw ng higit $314,159 ang magiging presyo ni Picoin sa hinaharap. Grabe, diba? Pero teka lang, totoo nga ba ito? Galing ba talaga ito sa Picore team? O gawa-gawa lang ng ilang community members? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung saan nanggaling ang halagang ito, sino po ang nagpakalat nito, at kung ano ang tunay na market value ni Picoin. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at ang source po ng ating balita rito ay ang Coin Edition, your global news destination. Ayan, simulan po natin kung saan po nagsimula or kung saan po nagmula ang sinasabing $314,159 na halaga ni Picoin. Ayan, ang GCV or Global Consensus Value ay ideyang nagsasabing ang bawat Picoin ay may halaga na $314,159. Parang imposible, di po ba? Pero ayon po sa isang crypto analyst na kilala bilang Dr. Altcoin, ang ideyang ito ay hindi galing mismo sa Picore team. Hindi rin ito base sa totoong trading sa market. Ngayon ay sino po ang may pakana? Ayon po kay Dr. Altcoin, ang GCV ay unang lumaganap sa pamamagitan po ng mga tinatawag nating pioneers. Sila ang mga unang miyembro ng Pi Network na sobrang dedicated at naniniwala sa napakataas na halaga ni Picoin. Sila ay nagsagawa ng mga barter events, nag-train ng volunteers at nag-organisa ng mga conference para lang palaganapin ang ideya na ito. Sa madaling salita, sila po ang nag-ambag para mapaniwala ang iba na ganun kataas ang halaga ni Pi kahit wala naman itong basihan sa aktwal na market. Ngayon is ano po ang sinasabi ng Picore team tungkol dito? Ngayon, ano nga ba talaga ang position ng Picore team tungkol sa GCV? Interestingly ay hindi nila kailanman kinumpirma ang halagang ito. Pero hindi rin nila tinatanggi. Sa halip nagbigay po sila ng mga pakayag tulad ng Pi is worth what pioneers make it worth. Ibig pong sabihin niyan ay parang binibigyan nila ng kalayaan ang community na bigyan ng sariling halaga itong si Pi. Pero ang catch po dito, dahil walang malinaw na oo o hindi mula sa Picore team, lalong lumaganap ang ideya ng GCV. Ngayon is ano nga ba ang totoong halaga ni Picoin sa market ngayon? Sa ngayon ay balikan po natin ang realidad or ang katotohanan. Yan, magkano nga ba ang halaga ni Picoin sa market ngayon? Sa kasalukuyan si Pi ay nagtitrade po siya ng humigit kumulang 0.64 sa mga exchange platforms. Yan, at take note, ito ay saan hindi pa masasabi nating hindi pa tunay na bukas sa public trading itong si Pi kasi hindi pa siya listed sa mga malalaking exchanges. Yan, sa maliliit lamang po ng mga exchanges siya available. Kaya kung susundin po natin ang GCV na $314,159 ang bawat isa, ibig sabihin ay magkakaroon po si Pi ng market cap na lampas $72 trillion. Yan, para mas malinaw, ito ay mas malaki pa kaysa sa pinagsamang GDP ng buong mundo. Halatang halata na imposible ito sa kasalukuyan. Ngayon is may ebidensya ba na sumusuporta sa GCV? May mga supporters ng GCV na nagsasabi na totoo ito
dahil may mga nagaganap daw na barter o palitan ng produkto gamit si PiCoin. Pero karamihan sa mga ito ay maliliit na transaction lamang gaya po ng pagkain o basic na gamit. Walang matibay na dokumento o ebidensya na nagpapatunay na mayroong aktual na transaction na umaabot ng daang-daang libong dolyar gamit si Pi. May isang kaso pa nga na lumabas na sinubukang bumili ng product sa presyong GCV. Pero ang transaction fee na binayaran ay umabot po ng higit $3,000 kahit na ang mismong produkto ay GCV equivalent lamang sa $3. Dito po makikita ang inconsistency ng GCV bilang batayan ng totoong halaga ni Pi. Ngayon, sino po ang may control sa PiCoins ngayon? Ang isa pang mahalagang punto ay ang control ng tokens. Sa ngayon, hawak pa rin ng PiCore team ang malaking porsyento ng lahat ng PiCoins. Ibig sabihin ay hindi pa ito decentralized gaya ng ibang crypto tulad ni Bitcoin or ni Ethereum. Dahil dito, hindi pa rin talaga umiiral ang tunay na market forces na siyang nagpapasya sa value ng isang coin. Ngayon ay bakit po umabot sa $314,159 ang piniling halaga? May ibig bang sabihin ito? Marami rin ang nagtatanong kung bakit nga ba $314,159. Ayon po sa ilang pioneers, ito raw ay may kinalaman sa mathematical value ng pi, which is 3.14159. Kaya parang simboliko lamang ito. Pero kahit gaano pa ito ka-symbolic, hindi pa rin ito sapat na dahilan para paniwalaan na ito ang totoong halaga ng isang coin. Ayan. Ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ngayon bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalaga na maging maingat tayo sa ganitong klase ng impormasyon. Ang paniniwala po sa GCV bilang isang garantisadong value ay pwedeng magdulot ng false hope at saka maling desisyon sa ating investments. Halimbawa, baka may mga Pinoy na umaasa na yayaman agad kapag naging fully open na itong si Pi. Ayan, nagkaroon na siya ng fully open na mainnet. Kasi sa mga hindi pa nakakaalam ay partially open pa lamang po siya. Ayan, masasabi lang natin na fully open itong si Pi Network kapag nalista na siya sa mga malalaking exchanges katulad po ni Binance at saka Coinbase. Pero kung ang inaasahan natin na presyo na $314,159, ayan, ay at sa realidad na 0.64 lamang, siguradong malaking pagkabigo po ang kakaharapin natin. Ayan, kaya ang layo po ng agwat mula 0.64 to $314,159. Hindi rin magandang basihan ang investment decision na hype lamang or community speculation. Lalo na kung wala pong sapat na transparency o kumpirmasyon mula mismo sa project developers tulad ng PiCore team. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin maganda ang layunin ng Pi Network. Gusto po nitong bigyan ng access sa cryptocurrency ang mas maraming tao sa buong mundo, lalo na ang mga walang access sa traditional na financial system. Pero pagdating po sa valuation, dapat itong ibase sa tunay na demand, supply, utility at saka market dynamics. Hindi lang sa kung anong gusto nating paniwalaan. Ang GCV ay isang magandang konsepto kung ilalagay po sa tamang konteksto bilang bahagi ng community spirit. Yan. Pero sa usapang financial reality, kailangan po natin ng transparency, decentralization at saka verified trading activity.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.